Nagkita na pud ta balik and naana pud ko dire, naambush na pud ko dire. But praise God, tanan kang Lord God. So, mautan ako, di ba, nagbagyo, nagbaha. Kumusta man ang tanan? Kumusta atong mga kasing-kasing diha, mga igsuon? Check daw atong heart karon unsa? Nasubo ba? Nalipay ba? Or nabatay confusion, doubt, worry? Okay. So, once again, good morning. So, ang topic na ako gi-share karon kay panganlan nako og the power of a merry heart. Unsay merry? Malipayon. A merry heart. Na day power ito? Okay. Sige. Let's all read in Proverbs chapter 17 verse 22. A merry heart does good like medicine, but a broken spirit dries the bones. Yes, let's all pray. Loving Heavenly Abba Father, Father God, we thank you for this morning. We thank you for this word. We thank you for the joy that you filled with us, Lord God. Let your joy overflow in this place, Lord God. Help us, Lord. May your joy ma-overflow sa among kasing-kasing, Lord God, ug maging kahayag kami sa ubang katawhan, Panginoon. And let the word of your servant, Lord God, filled with anointing, Panginoon, na matouch or matandog ang matag sa kasing-kasing diri sa congregation, Panginoon. Ikaw ang mapitasan, Lord God. To you be all the praises and glory. In Christ's name, we pray. Amen. Okay. So, unsa ang merry heart? Balik ta. Malipayon na kasing-kasing. Napadi ay sad na kasing-kasing? No, Okay, so according sa research, basaon sa kadiyot. A merry heart signifies a state of happiness. Sakto jud mo, brothers and sisters. Signifies a state of happiness, cheerful, and joyfulness. In the Bible, particularly in Proverbs chapter 17 verse 22, like we have read kaniha, a merry heart is described as being good like medicine because it can positively impact one's physical, spiritual, and emotional well-being. It is the opposite of a broken spirit which can have detrimental effects. Okay, according sa research nangita jud ko sad pud ko ani na daasad po di ay impact or sa atong health ang state sa atong kasing-kasing. Naadjud siya naadjud impact sa atong lawas ang emotion nato. So ana sad pod ka importante ang emotion nato. Okay, according sa research kani, a bitter heart makes grow sicker. So ang mga may pagkasubo, kanang pangluod, ang mga worries, makahatag jud siyang sakit sa atong dili lang sa atong kasing-kasing sa tibuok natong lawas. Kay ang uban, especially katong na jealous, selos, o katong naipagdumot sa iyang igsikatawo, kanang dili at peace ang iyang heart to the extent na di na siya ganaan mo kaon, o sahay, puno na siya kanang bitter ba niya. Ang ubang tawo, makuha na po niya, kanang mapasakitan na ba niya. So, a lot of research na gikuan na mauna na yung sample sa uban. Pero napay daghan jud na dili jud maayo sa tawo ang naay unforgiving heart, naay kanang pagdumot, pagkaselos, kanang unsa la pangluod or unsa pa diha. So, okay, unresolved bitterness and anger can negatively impact physical health, potentially leading to various issues including heart problems, digestion issues, and even impacting the immune system. This is because chronic negative emotions trigger a stress response which can manifest in physical symptoms and increase the risk of a certain disease. So, before, naami pastor, ang iyang mama is nagganaa siya kanang cancer sa kanang liver just because wala siya nag-forgive sa iyang husband nga gi-cheat siya. Up until namatay siya kanang dito pa siya na
na kuan dito pa siya naka-feel og kanang naka-decide to forgive. Pero late na kay naunsa na ang iyang overall emotion, ang iyang physical damage na just because sa iyang heart na pagka kanang sad bitaw, heart na pagdumot. So how bitterness can lead to sickness. Unsa di ay ang kuan sa bitterness, sa anger, sa worry, sa atong kasing-kasing. So na siya impact sa atong cardiovascular health. Brothers and sisters, mag-science ta sa kadiyot, ha? Magkuan ta sa kanang. Okay, study shows that frequent anger and hostility can increase the risk of heart disease by affecting blood vessel function and potentially contributing to atherosclerosis. Mo na ni. Kay nag-science na, naglisod kong pronounce ani. Okay. So, mao na kanang ang atong veins sa ugat kanang mag-ana man ta, maglagot man ta niya ang veins sa atong ugat kay mukuan sad pud siya kanang mo ada kanang oo. Basta ingana na to siya. Then stress response. So, suppressing or constantly feeling negative emotions like bitterness can lead to chronic stress which has linked to various health problems. So, nanang uban ang ma-depress na, like, wala na kasi imong state of mind ba, just because that feeling na bitterness, mga uban mo, ana kay nagselos raman ko. Di ba? Kay nako nakuan raman ko nahiubos, kun naluod raman ko, but dili ta kaybaw na bisag gamay ra na posible na makaguba jud sa atong health, sa atong overall health, makaguba jud na siya bisag gamay ra nagpagdumot. Kay ang tao na di maka-forgive kay mudako man na, especially nakita na pud example lang ha, nagluod ka, naglagot ka niya. Unya nakita nimo na siya bag-o na sakyanan. Ni samot gamay. Ni nakita na pud nimo na ang imong amigo niya. So mas mood ni dako. So mao na makakuan gyud nimo, to the extent na di nakakatulog, to the extent na kuan na jud ka kanang nahiubos na kasi imong kaugalingon nga ni asinso siya kanaing ana. So simple na brothers and sisters na makita na nato na simple gamaya ra na oy, but it can give us a serious problems sa atong health. Okay? Immune system. So kanidi pa ko tapos chronic stress and negative emotions can suppress the immune system, making individuals more susceptible to illness. Then other health issues, bitterness and anger have also been linked to gastrointestinal issues, insomnia, headaches, and mood disorders. So mao na akong giingon na ang among pastor, ang iyang mama, just because wala naka-forgive sa iyang bana nga nag-cheat, bisag gibalikan siya, i-cheat lagaw kanang ang pain wala lagi hapon niya gi-forgive, nagkanaa siya sakit sa kanang liver na ulcer ba to or unsa basta ingana na. So serious jud. So kani holding on to anger is like drinking poison and expecting the other person to die. So sakto jud na, mura jud ka nag-inom og kanang hilaw niya, naghulat ka na mamatay jud siya, pero ikaw di ay ang maapektuhan. Ikaw di ay ang brothers and sisters, di ba, ang forgiveness dili man jud na sa tao na nakapanakit nimo. It is for you to set free from that pain, to set free from that anger. Dili na ang forgiveness kikuan ni Lord para sa tao na nakapanakit nimo, but para sa imo para maka-free ka. So ani sa Bible na ingon si Lord, daghan ang ni Lord sa ato, love one another, na pa dito sa kanang sa commandment ni Lord, di ba? Duha na lang. Love God above all things and love your neighbor as yourself. So apil na to ang imong kaaway, ang imong gidungtan, apil na to sa imong paglove. Okay, so ni ana si Lord, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgive you. So dali ra ingnon na. Dali ra siya ma-forgive ra jud ko, pero pag nakita nimo na siya sakyanan na bag-o, lagot ta pud ka. Gihatdan siya sudan sa imong amigo na kuan,
ni samot. But that's the reality, brothers and sisters, that we have to forgive. Ngano, kay bisan ang forgiveness na dili jud ta deserve sa forgiveness ni Lord, gihatag niya sa atoa. So ihatag na sa imong friend, ihatag na sa imong, tawag na lang nato na friend ang enemy para nindot jud siya sa kanang kuan ba. After all, by meditating na friend nimo siya, mahimo jud nimo siyang friend, bisag imo siya kanang enemy. Okay, ngano man si Lord concerned sa atong kuan, sa kaning, nganong niana si Lord na forgive? Just because God loves us. Just because sa love ni Lord sa ato, dili niya gusto na ang atong health maguba sad pod. Why? Jesus did not just love our bodies, our spiritual. Love gihapon ni Lord ang body nato because we are the temple of God. Yana sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, which you have from God, and that you are not your own? For you were bought with a price, therefore glorify God in your body. So dili ni Lord gi-allow na naatay mga hugaw sa atong mga kasing-kasing. Ang gusto sa Ginoo, limpyo ta sa iyaha. Appeal na ang kanang mga kuan. Pagkasukon nimo gusto ni Lord wala na sa ato. Ngano man. Nganong dili ni Lord gusto na naatana. Kay maguba atong health. And aside from that, dili ta kadu sa purpose sa Ginoo sa ato. Don't we know that ang uban natong mga kanang dili pa mga Christian ba? Dili sila mubasa sa Bible, pero mubasa sila sa tawo. Mubasa sila sa tawo. Kung na siya, Christian man nga ni, anong gilabayan man yung basura dito yung kuon, silingan, sa iyang kasuko, di ba? Dili ang mga ubang tao mulantaw sa, di mo basa sa Bible, pero mo basa siya sa tao. Mono, kabirutin ko ano niya, kanang tawhanagod, kabuutan kaayo. Kana ba? So makita ni Lord, birutin ka na siya magsilhig, magkanta, malipay ko yung kasing-kasing ba? So don't you know that brothers and sisters na ang atong state at atong emotion makita sa atong nawong. If we are kanang full of joy, hayag ang nawong sa sidal pakita daw ko sa hayag na kuan na merry heart daw. Kana smile jud kana bitaw. Makita sa atong nawong sa atong facial expression na muhayag ta. O di ba? Sinaw kayo, di ba Brother Vincent? Makita kaayo ang joy, mag-overflow mag yun, di ba? Tujud na. So, nga na, brothers and sisters, makita sa tao kung unsa, bisag di ka magsulti, makita sa imong isig ka tao na kinisiya na siya gipagdaanan, kinisiya na lalom na problema. So, makita dyan sad pod kung naa kay joy sa imong kasing-kasing. So, mao ni brothers and sisters, giano ta ni Lord na we have to glorify Him sa atong body. So, what makes a merry heart powerful? Murag padung naman ni sa conclusion. Diba ay? What makes a merry heart powerful? Ngano di ay sister maging powerful man ang merry heart kay malipay raman ta. But yes, there is a power sa merry heart. Okay, joy is the fruit of the Holy Spirit. So, ang joy, ang merry sa atong heart is dili na gikan sa kung asara, gikan na sa Ginoo. Gigihatag sa joy sa ato. Nga mulambo, nga makita ang hayag sa ato. Okay? A merry or cheerful heart causes good healing. When you have a cheerful heart, you also have a cheerful words that is naturally coming out from you, encouraging and inspiring others. So when you have the cheerful heart, when you have a joyful heart, makita ko, kira na brother, natay pag-asa, kanang simple lang, no? Simple lang na words, pero makahatag ang impact sa ubang tao. Diba? Kay, we cannot give what we do not have. We agree? Di ta makahatag kung wala ta. Kung wala ta joy, di jud na nato maihatag sa uban. But if we have joy in our hearts, mura na siyang tubig na mapuno gani mo affect sa iyang environment. So ing ana ta kahayag, ing ana ta brothers and sisters. A merry heart has a positive outlook in life.
a positive atmosphere, and a deep and strong relationship with people. It can brighten the lives of those around us, fostering positive relationship and creating a more optimistic environment. Like kabantay ka na ay mo ana, brother, katong wala ka diri kay murag kuan man ang among kuan. Di man mi malipay kanang ang imong kuan ba presensya gipangita namo kanang mingaw ba. So naay ibang tawo na maka-affect jud siya once nag-enter sa room. Magkatawa na ang tanan, naadjud ing anang tawo na makarry niya ang kuan, ang makahayag siya, maka-add siya hayag ba. Napod ibang tawo na pag step in pa lang sa floor, damang-dama na nimo ang kabugaton. Di ba? Dagan yan, ang tibok niya ang kalibutan, mapil na jud nimo. Di ba? So mo ni gipangita gud sa uban ang kanang presensya sa taong naay cheerful heart, naay joyful heart. Okay, a cheerful heart allows individual to better cope with stress, setbacks, and difficult circumstances. It enables them to maintain a positive perspective and find strength to persevere. So nga na, ang kanang cheerful heart, makahatag jud tag kanang kuan bitaw, maka-cope ta sa atong stress, kanang madali ra ta maka-switch to, okay ra, pag kuan ra ni, challenge ra ni, maka-overcome ra ta ani, then makakuan pud ka sa uban. Just like, kuan kanang ang tao na cheerful punong hope kay maka enlighten pud sa uban na ako brother no na dito sila sa Yolanda na ang barko na dako padoong nasulod sa ilang balay. Unya, yes, dako na barko kay kung ano naman sila, ligson man sila. Unya, instead mabala kasi ni ana pa siya naa na ang rescue. Nga ni ana po dang iyang kaban dili na rescue mo patay na sa ato sa ingana sa iyang joy ba. But just because of that, wala siya nagpanik, nakahatag siya isip ba. Kay ang iyang landlord ni ana magsara na lang ta kay tungod bitaw sa kanang panic na siya o worried na. Wala na siya ikuan way out, but ni ana akong brother na ayaw kay tubig na mulusot ra na malumusta need jud nato mo evacuate jud. So mao to. So di ba sa kanang during that incident makita nimo na instead mabala kasi yan niya na rescue na ni. Pero wala siya kahibaw na kanang but that kanang positive niya mind nagkamnaa siya strength na mo kanang makasurvive. So that's the power of a merry heart. Na jud kuan power ang malipayong kasing-kasing. A positive attitude and cheerful disposition can increase lifespan, yes, reduce stress, and decrease the likelihood of chronic disease. Lantawa daw atong mga inahan ron, pagkagwapa. Di ba? Hintawa mga inahan nato, pagkagwapa, di ba? Itong mga kuya karan, atong mga itay, inay, mga mama, just because dili bisag daghang tag stress di jud ta magpadala ana. Ngano? Kay naatay Ginoo nga kanunay nga nag-sustain nga nag-provide ug naghatag og joy sa atoa bisag sa gamay ra nato na kanang kinitaan bitaw sa gamay ra nato na kanang achievement. Okay? A merry heart, number 5, can improve mood, boost self-esteem, and promote a sense of overall well-being. So, daghan na jud siya kuan. Makakuan jud siya self-confidence, di ba? Kay kung bitter ka sa imong heart ba, especially kung nasakitan ka, mo ana ka nga wala na gud kay paglaom ani, wala na gud kay kuan. Ang Ginoo kuan na gud ko sa Ginoo, gisadhan na jud ko sa Ginoo ba. Ing ana. But a merry heart na siya kuan na positive kuan ba na siya self-esteem, na siya kuan sa improve pa siya. Oo, ang iyang mood bitaw kanang mas ang cheerful na tao kay mas kuan pa siya, mulambo, mas mugrow pa jud siya just because of iyang heart kanang iyang attitude. A cheerful heart is often associated with a strong faith and connection to God, which can provide a sense of peace and purpose. Yes, if we have kanang a joyful heart, a cheerful heart, gikan sa Ginoo, if we have the joy from the Lord, kay naatay peace sa atong kasing-kasing, naatay kanang assurance, naatay kanang
hope na gihatag sa Ginoo, ug kung wala ang Ginoo, wala jud tay strength, wala jud tay joy kay gikan gud sa iyang tanan. So dapat jud nga paano ta mapanatili ang joy sa atoa is we have to connect to the giver of that joy. We have to connect to God. Okay. Uy, conclusion. Okay, conclusion. A negative heart and mind will never give you a positive life. Again, a negative heart and mind will never give you a positive. If negative imong mga thoughts, ang imong view sa kinabuhi, negative jud talaga ang maano sa imong kinabuhi pod. Kay mo na ng law of attraction. Kung unsa imong gi-attract, mao na ang makuan nimo. So, do you want a merry heart, brothers and sisters? Or naa na tay merry heart karon? Naa na, di ba? Okay, make sure that you spend time with the Lord. Cultivate your relationship with God na. Yes, make sure to spend time with the Lord. So, kana bitaw na di jud ta makakuan, kanang di jud ta maka kuan ba, maka-feel og kanang discouragement or kanang bitterness sa atong heart. If every time we are in that situation, mo connect dayon ta sa Ginoo. Mo connect dayon ta sa source sa atong joy. Kay even si Jesus Christ, niari siya sa kalibutan, puno siya galipay. Puno siya galipay ang Ginoo na niari sa atoa. Wala siya niari to curse or to hate those sinners, but He loved the sinners. Ang joy sa Ginoo sa iyang pag-serve sa Heavenly Father is nagmanifest. Nagmanifest, i-pour out niya ang iyang joy sa atua. And that joy brings out healing sa atua. And that joy sa Ginoo na mag-serve sa Father, na mag-sacrifice sa iyang self, ni abot sa atoa kanang joy na sa gugma sa Ginoo sa atoa kanang nilambo siya kanang nakadawat tag salvation ing ana sa kanang joy sa Ginoo. So ayaw ta kasuya, brothers and sisters, kung natay bida-bida bitaw nga kanang brothers and sisters diri makita nimo na active kayo siya, ayaw sa ta kasuya ana. Dapat malipay ta na naa ang joy sa iya at to serve God. Oo, malipay ta na kanang kini siya active ni siya, kani siya hilig ni siyang manghatag, no. That is the joy nga gihatag siya sa Ginoo to serve Him, to use his talent or her talent. Mao na ang kuan sa Ginoo sa ato. So, cultivate a forgiving spirit. So, maingon ra ta na easy ra ni, but this is a must. We have to forgive, just like the Father forgive us. Dapat mahibaw ta na kanang ang atong emotion ops okay ra masuko, but ayaw to the extent na maapektuhan ang imo health. Or you can communicate dayon sa imong brothers and sisters. Then keep the long view of life. So by meditating the word of God. So ang tanan solution sa atong problema, tanan solution sa atong is sa atong heart na adjud sa Bible. Na atanan kay dili ta maka-experience og pain kung walay lessons na gusto ipaabot sa Ginoo sa atoa. We cannot know how to forgive kung walay tawo. What is forgiveness? Kung walay tawo na nakapanakit nato, tama? Kung walay tawo na nakapanakit nato, di ta maka-forgive kay wala man na nakit nato. But maka-appreciate ta sa forgiveness if nay tawo na sakit sa ato, then we learn to forgive that person. Sometimes ang mga problema o mga na challenges na mabut sa atong life is na ay purpose ang Ginoo to teach us, for us to learn. Then, number 4, associate with cheerful people. So, is it okay not to be okay? Nasa di ba? Is it okay not to be okay? But, in as much as possible, brothers and sisters, dito ta sa kanang na mga cheerful heart pod. Kay ang spirit mo kuan man na, takod-takod man na. If naaka sa mga joyful spirit na kay since joyful sound man ta, natay mga joyful sound spirit ba joyful spirit ba ang imong spirit good maka share ka og kanang healing gikan sa ilaha, sa ilang mga words, sa ilang positive outlook sa ilang kinabuhi. Then ikaw pod na
if moatupod ka sa mga negative people, kanang kuan man ka na at ato ka sa mga negative people, maka-feel jud ka dili man ko ani kuan kanang comfortable ni ring dapita. So mangita jud tag mas asa ta mas comfortable, asa ta mas kuan, di ba? Mas asa ta mas mag-grow. So, number 5, be a load lifter, not a burden maker. Be the solution, not the problem, brothers and sisters. If you have naa ka naa mo sa solution diha, naa mo na sa problema diha, ayaw ikaw paghatag og problema. But be a solution sa problema. Then, mahibaw ka kanang mo tabang bitaw. Example, sa inyong balay, ang inyong mama naglisod na o ganang pangitag para sa imong project. Nga estudyante lang. Then, nakita ni mo naglisod na imong mama, instead of imong mama, paliti ko yung ani. But there are some mga anak na magita silang ilang way. Like, maghimo silang project sa ilang classmates para makahatag siyang money, or else, mangita siya ka ng other resources ba na dili na siya makahatag og burden sa iyang mama, sa iyang parents. So, that's also a power sa positive kuan ba na mo carry ka sa burden sa imong parents, sa imong loved ones, o sa imong isig ka tao. Dili ka maging pabigat. Di ba? Like, example sad pud gihapon sa financial, wala na gani ang imong kuan imo pa jud persahon, sige napautangan na jud ko kay ingani ba. But instead of kanang magkuan ka kanang maging problema ka sa uban, be the solution na lang, or else mangita ka lang paagi nga dili ka maging burden sa uban. Kay there's a lot of ways man, di ba? There's a lot of ways man ang Ginoo mo hatag jud siya kuan sa ato, if we will just ask the Lord. Kay ang Ginoo, He is a provider always. Always. Then, listen to worship song and worship God in good times and in bad times. So, nakoy na kuanan na sa katawo na giubos siya. Pero bisag giubos siya, ni kanta ra gihapon siya sa Ginoo. Kay dili rason ang iyang pag-ubo na dili siya mo worship sa Ginoo. Dili rason ang iyang nasamad na tiil makasayaw sa Ginoo, di ba? So, when we worship God, malimtan man nimo ang imong mga problems kana. Kay di jud na maiwasan, brothers, moabot gud ang takna na moabot jud sa tapunto na natay mga problema kay we're just human. And aside from that, dili exempted ang Christians sa mga sufferings. Dili ta exempted. So number 7 is pray without ceasing. So dili jud na mawala. Let's always pray to God. And the more ta mag-pray kan Lord, the more niya answered atong prayer, the more ang joy sa atong heart maglambo nga naman kay i-prove man ni Lord kung kinsa siya na Ginoo sa ato. So, if we have brothers and sisters give pamati karon or natay mga bitterness sa atong mga anak, sa igsuon, unsa man, let's forgive them. I know this is just mas dali lang ingnon, but kuan nato na ang forgiveness na gihatag sa ato sa Ginoo sa atuha, o we are created sa Ginoo na maging image and likeness gihapon kita. Maging image and likeness naton gihapon si Lord, di ba? So let's all stand and pray. Okay. Yes, loving Heavenly Father, we thank you for this word, Lord God. You know the depth of our hearts, Lord God, each one of us, Lord, na aman may, Lord, gipamati ron, na may kasubo, o unsa man, Panginoon, na may hope, o even, Lord, na may merry heart karon. Salamat, Lord God, sa imo joy nga gihatag ka namo. And Lord, we pray na kining joy, Lord God, mag-umapaw sa among kasing-kasing, Lord God, o maging kahayag kami sa uban, Lord. Sugad sa ikaw, Lord, naging kahayag ka sa amo, Lord God. You have been a light, Lord God, sa amo, Lord God. Niadto ka sa dark, Lord God, sa darkness na mo, Lord God, to shine, Panginoon, sa amo, and
Let us, kami Lord God na imong tawo, Panginoon, maging light pud sa uban, Panginoon. Salamat Lord God sa joy nga imo gihatag kanamo to serve you. Salamat sining joy nga gihatag nimo kanamo Lord God. Sa among kinabuhi, Panginoon, ang tanan imo lang, Panginoon. Salamat Lord God. Purihon ka kining kaadlawon, Panginoon. Purihon ka sa tibuok namong kinabuhi. In Christ's name we pray. Amen.